Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng naririnig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ulitin po natin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos
aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala." Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at ininibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Nasa ikalawang araw din tayo ng ating pong pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno, ang ikalawang araw ng pananatili ng imahin ng Nazareno dito sa ating parokya, at nawa sa tulong din ni San Juan Marie Vianney atin din pong maunawaan ang mensahe ng Poong Nazareno sa atin pong lahat. Balikan po muna natin ang ilan sa mga ipinaalala sa atin ngayong linggong ito. Gusto niyo po bang pumunta sa langit?
naiisip niyo ba ang langit? Kung, ano ba, sa isang araw, bago man lang matulog, naiisip niyo ba na makakapasok ka sa langit? O hindi mo in-entertain? Kasi natatakot ka nga na, kasi ang tanging paraan para makapunta tayo sa langit ay yung mamatay tayo. Wala pang nabubuhay. Walang nabubuhay maliban kay Kristo ang hindi dumaan sa proseso ng ipinanganak, namatay at muling nabubuhay. Kasi yun ang pananampalataya natin. Kaya lang takot tayo na pag-usapan ito. Kasi kung ayaw mo sa langit, welcome na welcome ka sa impyerno. Hindi mo kinakailangan mag-volunteer, hindi mo kinakailangan kung ano man. Kasi automatic yun. Pag ayaw mo sa langit, sa impyerno. Pero ipinapaliwanag sa atin ni Kristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos, kung paano ito nagahari, kung paano ito nararanasan. Nung Lunes, ang sabi sa atin, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang babaeng naglagay ng libadura na inihalo sa isang takal ng harina at umalsa ang buong masa. So maliit lang. Gapatak nga lang minsan, ay lumalago ito. Hindi yung extravagant, hindi yung magarbo, hindi yung biglaan na andyan na. Hindi. Ipinaparanas sa atin unti-unti yung paghahari ng Diyos. Ipinaparanas sa atin ang buhay sa langit dito pa lang sa lupa. Kaya kung di mo aasamin dito sa lupa, paano ka makakapunta sa langit niyan? Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, sa pagdiriwang natin nung magkakapatid, si Marta, Maria at Lazarus, yung katotohanan na sinasabi ngang, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Galing mismo kay Kristo sa poong Nazareno. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin sa pagpapatuloy ng paggamit ni Jesus ng talinghaga, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So kung makikita natin, matutuklasan natin kung gaano kahalaga ang mapasakaharian ng Diyos, lahat ng kung ano man sa atin, handa nating iwan, handa nating i-let go, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Hindi ko alam kung sana umabot tayo doon sa puntong iyon. Noong Miyerkules, ang sabi naman sa atin, pagdating ng wakas, bago tayo makapasok sa langit, darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan at ang mga banal. Yung mga may silbi sa walang silbi. So paghihiwa-hiwalay, ito yung paggamit niya ng isang lambat, na isang mangingisda, naghagis ng lambat, nahuli lahat. Pero hindi lahat sa langit. Ibubukod, pagbubukod bukirin. Alin ang nagkaroon ng silbi, alin ang walang silbi. Kung wala tayong naging silbi sa mundong ito, kung hindi mo nakita yung worth mo, yung halaga mo, doon tayo sa impyerno. Ulitin ko, saan niyo gusto? Sa langit o sa impyerno? Ikaw magdesisyon. Kahapon, Biyernes, mahalaga po na hindi lang tayo hahawak sa Nazareno, kundi yung manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya, at dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kasi marami sa ating mga Katoliko, yung akala natin may magic ang Nazareno. Pag umawak ka, tapos igaganyan mo, okay na, magaling na ako.
Ganun yung natin, magiging pagkilos. Pero hindi doon. Gumagaling tayo at pinagagaling tayo dahil sa pagkilala natin kay Kristo. At ngayon, sa kwento ulit, binabalik tayo dito sa naging desisyon ni Herodes na ipapatay si Juan Bautista. Kaya ang sabi sa atin ngayon, pinapaalala ni San Juan Bautista, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Diba? Ito ay isang kasalanan, mortal, ang makiapid, at ang mas grabe pa dito, asawa ng kapatid mo, inasawa mo. Pero hindi natakot si Juan Bautista na magsabi nito kahit si Herodes ay tetrarka, parang hari, pinuno. Pero nagsabi siya, nagpahayag siya, hindi mainam, hindi matuwid, hindi tama. O tayo ngayon, sinasabi natin, nandito tayo, nagsisimba tayo lagi, nagdidebosyon tayo sa Nazareno, tapos, minsan sisigaw tayo ng, Viva Nazareno, Viva! Pero pag nag-usap-usap na ulit, ang Congress natin, ang Senado natin, yes to divorce. Kasi marami sa mga mambabatas natin, di ba, kaya gusto ng divorce ay dahil may mga kanya-kanya silang kinakasama. Yung asawa nila may kinakasama na. Sila rin mismo may kinakasama na. At alam nyo, yung sa araw na ito, ang dulot sa atin ng Poong Nazareno ay pagpapalaya. Gusto tayong palayain. Kung saan man tayo nakakulong. Hindi lang yung damdamin, yung karanasan, maging yung buhay ng pagiging makasalanan. Kala natin, gusto lang natin maging malaya, na gusto natin gawin kung ano ang makakapagpasaya sa atin. Pero ang totoo, nakakulong tayo o ikinukulong natin ang ating mga sarili maging sa hindi mabuti o tamang pakikipagrelasyon. Gumagawa tayo ng kulungan natin. So, kung gusto ng Nazareno, palayain tayo. So, ngayon, wala na naman. Yung iba, pagdating sa usapin na ito, wala. Pero, katulad ni San Juan Bautista, mas maging matapang dinawa tayo. Hindi para makipag-away, kundi magsalita tungkol sa katotohanang magpapalaya sa atin, sa marami sa atin, nang inaakala mong magiging masaya ka dahil magkakaroon o gusto mong magkaroon ng divorce, pero lalong gugulo ang buhay mo. Hindi lang buhay mo. Kasi alam niyo yung katotohanan, kapag pareho kayong mag-asawa, naghiwalay, tapos gusto nyong maging legal ang inyong paghihiwalay, ikaw makikisama ka sa iba. Yung isa makikisama din sa iba. Bubuo. Sinong naiwan? Sinong nasaktan? Sinong nagkaroon ng traumatic na karanasan? Yung anak. Naiintindihan po ba? Sa mga gusto ng divorce kasi may kinakasama na, ganyan ang mangyayari. Yung gusto maghiwalay kasi may kinakasama na, hindi nyo mararanasan yung kalayaan. Makukulong kayo habang buhay. Hindi man sa rehas, pero makukulong kayo sa guilt. Makukulong kayo. Kasi alam, sa kalooban natin, alam na mayroong hindi tama.
Kaya palayain mo. Kung ikaw yung babae na nakikisama sa hindi mo asawa, palayain mo ang iyong sarili. Deserve mo ang tamang lalaki. Deserve mo ang tamang taong magmamahal talaga sa iyo. Kung ikaw yung babae na sumama sa may asawa, palayain mo ang iyong sarili. Sa mga lalaki naman, panindigan ninyo ang inyong pananagutan. Hindi puro sarili lang. Hindi puro puson lang ang paiiralin. Kundi isipin mo, ilang buhay ang masasaktan, ang masisira dahil lamang sa sarili mong kagustuhan. So, muli, no? Lagi natin ito rin ipinapaalala. Sana tayo mismo mga taong simbahan manindigan sa kung ano ang pinaninindigan ng poong Jesus Nazareno na siya ring tinuro at patuloy na itinuturo ng mga taong naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Amen? Natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maintindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ibagalob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.